Happy Father's Day! DYSS Super Radio Cebu sa 999 kHz nagsibiya ikan sa harang nakbayan sa Subo sa kusog 10,000 watts naguna sa balita o komentaryo. Oras sa DYSS Super Radio Cebu, alas 6:04 na. Super Noise Suarez on board sa Super Radio. Gihagpat og gituki tanang isyu og balita gipanugtang og gipuga. Super Hit! Sugbo, Kabisayaan og Mindanao, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, may buntag kaninyo. Sa gani kapusong Gabriel Bunhok Super Lloyd Suarez kini, pausay kasamtangang mo duman ito lumanon, Super Hirit. Ining sayos kabuntagon, ining pizza 13 sa Hunyo tuig 2025. Biyernes karon mga kapuso, niya timing na 13, og gitawag ka nag Friday the 13th, og sumapa sa uban, dili maayo. Laksot ko no. Ay sos, ay amportas Ginoo. Ay mugtuan ng gingong laksot. Kumusta? Anyong kabuntagon mga tigpaminaw? Na atong bagyong Auring ha? Report gika sa Pag-asa Magtan pinagi ni Manny John Agbay. Apan diri sa tuwaron sa dakbay sa Sugbo mga kapuso, labi pa sa tuwang complex sa GMA, igitib ang haring adlaw. Okay. Paayo ang tawag yun ani lang ka bagyo doon. Gadik lang kakusog. Kagahapon kadlaw sa tuwang gipaygayon nga ika-127 nga adlaw sa kaugalingnan. Gitawag og the Philippine Independence Day. Pagkanindot sa mga pulong na tuang mabati doon. Kinahanglan protektahan ang atuang kagawasan matod pa ni Presidente Bongbong Marcos. Og ingon man kanang apathy, kanang way pagpakabana doon. Walang paki sa mundo. Wa gani may bao og unsay Independence Day. Maunay kontra sa kagawasan. Matod pas presidente. Busa magpakabana kitang tanan. Gikan gahapon og hangtod karon og sa maabot nga mga adlaw magpakabana kita. Dili alang sa presidente, dili alang sa vice-presidente, dili alang ni bisan kinsa nga mga politiko, bisan sa malokal. Magpakabana kita alang sa kaayuhan sa pinangga natong nasod, alang sa kabulahanan sa tuang mga apo ug apo sa tuang mga apo ug uban pa mga kaapuhan. Diba doon? Laban! Samtang sa laing bahin mga kapuso, subo nga palandungon ang nitabo sa usa ka abyon, usa ka eroplano nga biyahe paingon sa London, United Kingdom. Tanan pasahero. Itagod, patay. Ilan? 242 ka mga pasahero. Apil na ang crew, mga pilot, mga kapuso. Cabin crew. Manigingon, unsa may nakaingon, unsa may hinungdan sa baong pagtibugsok. Ha? Paingon ang mo take off sa airports diya sa India. Pero mga kapuso, disgrasya ang mga abyon. Subo nga palandungon kini, unya lisod ra ba ilhon ang mga patay. Kinahanglan nga mga kabanay nini muhatag og mga swab samples alang sa DNA analysis. Di nilalim kini mao disgrasya mga kapuso. Ug kitay si bako maingnan ningunani. Mabuang ta. Diba? Samtang sa laing bahin mga tigpaminaw,
Palihog, share, i-like, i-follow ato mga page sa DYW Super Radio Cebu. Ang ato ang DYSS Space Super Space Radio Space GMA. I-share na palihog, i-follow na ang ato asang page nga Super Lloyd Suarez. Paki-like mga kapuso, paki-share. Headlines. Samtang sa laigbahin matigpaminaw, ayog kalipat ha. Karong gabi adto ta sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu, Barangay Ibo Gym. Alang sa tuwang super barangayan mga kapuso. Kita kids mga tigpaminaw, uy sayo mo, sayo mo. Sayo mo taga Barangay Ibo, sayo mo sa gym. Kay sugdan tanig sayo. Dahil mga papremyo, doon ay mga dance fitness, doon ay mga kalingawan, mga fun games, o uban pa mga sorpresa. Kadalit kaninyo sa DYW Super Radio Cebu ug Barangay RT Forever habang buhay. Sa laing bahin mga kapuso, 17 katuig na lang ang atuang mga incumbent ka mga lokal ang mga opisyalis ingon man sa Senado. Ang 20th Congress mulingkod na karong Hunyo 30 alas 12 sa udto. Ang ato mga lokal nga mga opisyalis mausad mga kapuso, mga mayor, vice mayor, city mayors, mga membro sa konseyo, provincial board. Unya diri sa Kapitolyo murag away na ng Governor-elect Pambari 4 o ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia na mahayag si Governor-elect Pambari 4 na kung di good mo turn over sa mga dokumento si Gwen karong Hunyo 16 Lunes mga kapuso kay mao ni mga schedule sa gitawag nilang transition period nga dapat i-turn over na ang mga dokumento doon na kunoy people's rally doon na kunoy mga protesta ug uban pa mga lakang ang okay na protesta Madam Governor-elect Pambari 4 ayaw na gyud gubutan ninyo mao ra gina ayaw sulungan ninyo. Paabutan na ng Hunyo 30 god. Hatagi na panahon si Gwen diha nga pipilan na lang kaadlaw sa Kapitolyo. Ikaw sab Governor Gwen na ay mga dokumento diha nga lisod-lisod hala ipasa na nilang attorney Edmund Lau ang head sa transition team ni Governor-elect Pambari 4 aron maistudyuhan na ninyo. Pag tinabangay mo alang sa kayuhan sa Pilipinas, pag tinabangay kamo alang sa kayuhan dinhi sa ato ang pinanggang Sugbo. One Cebu makagyapon ta. Ang akong gusto doon nga One Cebu doon, di nagka-partido. One Cebu, nagkahiusat ang Sugbuanon. Makontrata o gaaway ta sa politika, hinahanglan nga kita mo respeto ta sa sunod nga administrasyon. Ana doon, di ba? Unay kayuhan Sugbo. Di kay para sa inyong interest, di kay para sa inyong political party. Headlines. Samtang sa laing bahin baga tigpaminaw, ang gilingiga sa to mga pulis, oy. Nakakuha gyud din taon sa 3 minutos, 5 minutos kapag alarma. Kagahapong adlaw nga ang challenge gihimo to sa tuwa makaubanan sa PNP Beat reporters. PNP Beat. Sila si Kapusong Decimi Padilla, sila Arnold Bustamante, o uban pa makaubanan sa CFBJ, o kaluoy sa Ginoo nakuha gyud nila. Naabot 2 minutos kapin mga kapuso. Gikan sa lain mga presento, mga swat o guban pa, nakuha yun ang oras 2 kapin. Na uban naabot 3 minutos kapin. Ang uban mga kapuso naabot og 4 minutos kapin kay lagyo. At least kaya. Kaya, unsa man kaya, naalarma sila kay media may nag-challenge. Doon, nakaya sa PNP kay mga sakop sa Prinsa mao'y nag-challenge. Sabi, nakaya nila kaway traffic na hapong adlaw kay Independence Day. O pananglitan uroy nga usa ka ordinaryong tao diha nga maoy na alarma or away pamilya, interpamilyang away. Unsa man, kaya ba kapulisan? Ug ang panahon mga kapuso, tingklasin na, traffic na, unya peak hours ang nahitabo. Kaya ba ninyo? Sugyot ko daan nun. Musadyas ko daan. Punin ninyo ang ato mga force multiplier. Punin ninyo ang ato mga friendly forces. Ubadaan ninyo diya ang mga marites sa lakwaan ninyo. Apilan ninyo mga barangay tanod. Tanod, magina mga tanod. Persons of agent in authority na mga barangay tanod. Bisan mga barangay officials, ha? Punin ninyo ang inyong pwersa. Dapat na lang. Punin ninyo mga kapuso, mga kapulisan, punin ninyo.
ang ato ang makaubanan nga mo responde diya sa mga dagko nga mga alarma. Paggamay ubod ako nga alarma og lagyo nga lugar, hala, paspasin ninyo. Muningingon nga kaya kay Super Lloyd. Kay ang lugar, gikan sa Mabulo, gikan sa sentro sa Gordo, Japanese, Vanilla, Dul, Rakayna. Ug pananglitan ng alarma doon, tuwa sa barangay Agsungot. Mga mountain barangays, kaya ba? Ato mga otoridad, kaya ba? Wala ka pangutanan ninyo. Kunya, ato mga pulis, kumplito ba sa radyo doon? Kumplito ba niya nagtagsa ba sa nagmotor? Kaya kini ato mga patrol car, mapriso ba nig traffic? Labi pag traffic diya sa Maydan, Barakas, Lahog, paingon diri sa ato ang busay, hastang trapika doon mabuntag. Na peak hours sa mga orasa, mga kapuso, ngating trabaho na. Pasakaw, padulhog, traffic yun. O pananglitan ang alarma, dihang dapita, kaya ba? Pauna. Or bagyan mong traffic, kaya ba? Kunya, ang radyo, kumplito mo, dagbinagsa mong radyo or grupo na doon yung radyo. Dapat, unta, tagsa mong radyo, mga pulis. Tanan. Duty nga mga pulis, dapat tagsa mong radyo. Samtang sa laing bahay matigpaminaw. Naningog na mga eksperto sa tuang Batakang Balaod. Miingon na si Attorney Christian Bunsod, subo nga palandungon nga ato ang mga senador, ubang senador, wa masuwito sa tuang probisyon sa Batakang Balaod. Gang tuyo og tubong na Attorney Christian Bunsod nga usa sa mga framers sa tuang 1987 Constitution nga unta bista dayon. Dili kay maglangay-langay ang Senado. Dili kay ang articles of impeachment ibalik sa ubos bay balaoranan. Dapat unta husay dayon. Ya karon kay gilangay-langay man mingo sa Attorney Christian Bunsod nga ato ang mga senador uban kuyog og apel kini sa gidaghanon nga 73% sa mga Pinoy nga walay alamag sa tuang Batakang Balaod. Paet og mauna. Dita maglaga mga kapuso, kini og daghan pa kato mga inisgutan. Busgon ko kamo sa mga dagko nga mga balita mga kapuso o ingon man paglikay sa mga piking nga mga balita. Stand by! Juan Logronio sa Soperadio. Ato sa kitchen nga dagko nga mga balita o balik kapusong Guam Logronio. Yes, Guami! Pasok Guam! Guam! Sobera, Dani Lloyd, no, gikusudian ako sa kapulisan o na-rescue kinigaw sa 15 anyos nga minor di edad human siya nanungga busab siya kauban nga e-bike driver kini mao nga insidente nahitabo dinhi sa may Haka Street barangay Inayupa ni Kadakbayan sa Sugbo aga insidente nahitabo ni magalas 9:20 kagahapon sa buntag kini 15 anyos lumadni nga taga Sambuanga e-bike driver ni siya nga nagpuyo usab diya sa may sitio ayon sa Sugbo na-rescue ni sa ato nga kapulisan umano sa biyahang nga gidunggab ang kauban nga e-bike driver nga 24 anyos nga taga sitio Lourdes Cogon or Lower Cogon siguro ni Pardo ni Kadakbayan sa Sugbo. Gigo nga personal grudge aga motibo sa mao nga krimen. Aga biktima nagmaniho ni siya e-bike samtang kalit lang siya giduol ni suspect nga 15 anyos gisumbag diretso ang iyahang naong nga niresulta usab sa ilahang sinukliay o Como. Apatola sila nga sinukliay o Como biktima nga e-bike driver nga doon na gida nga mahait nga hinigiban gunting ang suksok siya nga lawas dili nga maong suspect nga 15 anyos gidunggab sa buko-buko aga biktima kinsa daling gidala ngadto na sa Cebu City Medical Center. Samtang karon nga mga orasa Super Deloitte kuha na gipadapli na sa to ang mga tinugyanan sa trapiko dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kini ga usa ka multi-cab nga van nga nakaligis ni og o nakadasmag og tulo ka mga pedestrian karon lang yung buntag no ang driver ni gamao ga multi-cab 28 anyos nga taga sitio Kamangkalan Uno Barangay Bulacau kinig mga pedestrian 51 anyos nga babae o ang kining 60 size nga lalaki o kining 60 city
anyos nga laki nga taga Fish Valley, Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Diha ni sila unang gagamay sa simbahan sa Pardo na Dasmagan. Ninig multi-cab Super Gabriel, Super Daniloid. Unya nangaangol ni sila karon, gidali na kini sila pagda sa tuwag mga medics aron na maabaga ni kadto na sa Tambalanan. On the way ta sa mao nga area Super Lloyd, kamay ni gamao nga disgrasya sayo karon nga buntag diri sa may unang gamay sa simbahan sa Pardo, Dakbayan sa Sugbo. O para sa patrol si Super Edgar Aninyon, ako yung kapuso Super Guama Logroño sa GMA, DWNWS, Super Radio, dapat totoo. Guam Logroño sa Super Radio. Super Hit. Okay, daghang salamat Super Guam Logroño sa mong balita. Ayaw kalimot ha. Ugma mga kapuso ha. Sorry. Karong hapon, karong gabi. Diha sa gym, Barangay Ibo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga kapuso atong super barangayan. Telma Basalo Kabusas, good morning. Mitanaw og Minaw, Aklupan. Okay, good morning. Matilos Evelyn. Dinyong tanan diha atong mga kapuso ha. Mariter Pasig, good morning. Okay, Maria B. Sagas, dinyong tanan, good morning. Automatic paminaw. Pastang paitag yun sa disgrasya, mga kapuso, sa maong abyon. Pila? Patod pa ha. Sa mga balita, mga kapuso, ang unang report, gidudahan ni, nga wa pa mga matay tanan. But gi-consider nga tanang pasahero gyud patay sa maong trahedya kagahapon dito sa Indian. 204 ka mga tao ang namatay sa paggagsa sa eroplano sa Air India nga dunay sakay nga 242 kung yung unang report. Ang ubal karon naapa sa ospital kay pulos critical. Grabe. Etabo kini sa may Ahmedabad City sa India. Dugang reports, Don. Good morning, Welly Dikdikan, Bella Paggatpat. Inyong tanan diya mga kapuso. Share, i-like, i-follow atong page sa DWNWS Super Radio Cebu. Unya sa Cebu City Hall, namahayag ang atuang taga-Bandos Menyapundo Kauswagan BUPK, sila si Cebu City Mayor Tomaso Smenya ug bag-ong natudlong na konsihal or napili nga konsihal na itap nila ang mga batanon nga modumala diya sa Cebu City Government. O sa mga bright po ni, mga scholar, mga mi graduar nga with honors, magna cum laude, summa cum laude, magnanakaw, magna cum laude. No. Kunya kinisang mga ditap sa board. Kunya sakto katong panahon ni Tomas Osmeña ni adto naa naman to di pang-hire ni adto don. Kuya kay to mga inunta mga records, ang mga bata diha o mga batanon bag-ong bigraduar. Unya usa man epektibo ba to pagduma kaniadtong kanhi City Mayor Tomas Osmeña nagkaroon ato ang busy mayor mga kapuso. Muragwa man to gyapon. Daghan ako nung misubmit og application kay mang-empleyo og Cebu City Hall. Siguro alang kataga Bandos Menyapundo Kauswagan mo diha, or inyong ginikanan BUPK gyud, siguro alang kadune mga padrino sa ayon na lang tanian na oy. Kanang mingon nga og taga Team Barog, Team Rama, Team Garcia, bakasud bakaha. Ano pangutana? Og notado ka nga mao na taga Barog Rama ka, taga Garcia ka, di ka makaso City Holoy. Natural. Kaya ang utang kabubuton mga kapuso na nagtapot na usahay. Hindi kayo usahay pirmi. Nagtapot ka na usahay sa utok o sa kasing-kasing anang ato ang mga politiko. Wider-wider ramang guna. Dita maglangay. Konsiho sa syudad. Matupag gipatuman ang traffic scam. Naggiduso sa traffic.
Alan Mahal sa Super Radio. Kapugsong Alan Mahait. Yes, Kapugsong Alan. Pasok lang. Yes, Sir Lloyd, ipatuman ang deliberation. Kinabigitan sa bagong eskema sa trapiko din mismo sa Dakbayan. Sa tubo nga gi-observe o gi-endorse gikan mismo sa Cebu City Traffic Office sa pinag-usap sa Kamanduan ni incoming Mayor Nestor Archibald. Atong nasaran ng mga personal sa City Traffic din sa Dakbayan. Sa tubo ang nihimo na o mga pagton observation sa pinaka-area din mismo sa Dakbayan nga grabe kayo ang problema sa kaot sa dagan sa trapiko sa ani din mismo sa may Banilad Taramban Corridor area dito sa mismo sa may barangay Tisa uban pang mga lugar din mismo sa Dakbayan sa Subo di nakita ang problema sa dagan sa trapiko. Ano ay mga pagton nga gihimo nini ang abuhatan mismo sa City Traffic din ang nisgutan nga observation ila kini ipanila nato mismo sa konseho sa Dakbayan sa Subo alang na mismo sa pagpinal nini aron paghatag o gagayunan nga ipatuman ang nisgutan nga mga observation base sa gipagawas nga desisyon gikan mismo sa buhatan sa City Traffic. Ato nasairan nga dili mismo sa Banilad Talamban Road gipatuman na ang no left turn ang pagdili na sa mga motor nga magparking dahil mismo sa dapit sa kalsadahan din gitawag na nini ang atensyon sa pila ka mga barangay opisyal man ang pagdili na sa mga motorista o mga drivers sa mga sakyanan nila bila sa mga public utility vehicle nga mosaka diya mismo sa may flyover unya pagabot dito sa taas mo right mo serve kini sa ato aron mahakot og pasahero nga makabugna kini og gaot sa dagan sa trapiko gumikan ang mga sakyanan nga magsunod na ini di naman makaagi gumikan ana-ana ang mga sakyanan nga mo hakot o mo karga mga pasahero. Ako sa Lamahayag sa Jamie Super Radio DYWS dapat ito. Alan Mahal sa Super Radio. Super Hit! Okay, dagang salamat Kapusong Alan Mahait. Samtang si outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia di konsiderar gyapon in taon ni kanhi City Mayor Michael Rama nga iyahang mentor. Ha? Ipangutana siya mga kapuso kay si Raymond tuaro sa gawas. Ipangutana siya unsa man amigo gyapon mo? Unsa man mag-istorya mo aron magkauli sa mga kabubuton? Ingon na si Raymond, wa mo kay problema na niya. Wa mo kay problema na niya, amigo og siya may mentor nako, wa mo ni problema. Wala akong giingon ninyo sa una pa. Mike Rama and Raymond Alvin Garcia, bungka gani mo. Happy kaayo ang taga BUPK. Nahitabo gyud. Wa gyud mapanno sa akong istorya. Mao na diha. Kay tambagan mo di mo patuo. Diba, Don? Ako nagbalik-balik yun ko nila. Mura yun ko gubang plaka niya na. Wa ni gubang plaka. Di na mo kasabot mga bata, mga gubam. Kanang inyong pag-stricto sa dalan, mas nindot na. Bahalag kinsay maklaman, bahalag kinsa na mga sakyanan diha nga inyong mato, hala, ipabira gyud. Tuyog tumong aron atong mga kalsada hapsay, way magparking, unya dili ang busuhan, dili diha mga ligo sa kalsada don, dili ang kalsada himuong playground, dili ang kalsada tindahan, dili displayhanan, dili intawon basketan, dili nato butangan og mga uling ug uban pa diha nga atong gipauga. Porbida oy. Hastang sidewalk ang makasadang gipagamay kay dunay mga residente nga ni-encroach na ay mga manok gipangbutang sa daplin mga kaposo. Hawani na kanang maong mga kalsadahan na opra na ay barangay parts para sa lahog apas daghan hawanin ninyo ay ang mga gianan ay isabot og kagamay don tuapay proyekto sa MCW di abot mo sa ni mahuman naapay murag mga tuod bitaw doon kanang kabilya bitaw sos porbida matunog ang atuang sakyanan piti kita ato ni karong balikan mga kaposo oras sa DYWS sa Radyo Cebu alas 6:29 na. This time check is brought to you by Vanular.
with not just 3 but 5 B vitamins. This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Gin is in, gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Dili paulahi ang tanan alang kanimo. Wala ka nagmalampuson sa imong mga plano, dili paulahi ang tanan. Naguba-abay mong kinabuhi sa dihang nawad-an ka og trabaho, dili paulahi ang tanan. Gusto ba nimo nga adunay maayong kahimtang sa kahimsog, dili paulahi ang tanan. Hinumdumi mga kamakabuhay nining kalibutan na dili paulahi ang tanan. Dako pang kagayunan nga makabaton kag malinaw nga kinabuhi og makabot ang imong mga tumong. Ang importante, ang pingim kong galingon, ang kuna ang kahimsog pinaagi sa saktong pagkaon og ehersisyo. Inabagan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement o EXL Coffee Mix 17-in-1 nagihimo sa puro og natural nga sangkap. Kanunay hinumdumi nga sige nabuhi, pili ang maayog gusto, pili ang masimsog nga opsyon. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Mahalagang paalala ang EXL Makabuhay ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang mga produkto mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Beams Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora, Liluan Pharmacy. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in, gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Bags-ong hairstyle? Basic madaot? Vita Keratin ang bahala nimo. Get salon-lasting, smooth, shiny hair sa kanunay nga paggamit. 6.70 pesos lang base sa SRP. Get gandang salon-lasting hair like Beanie with Vita Keratin. Naapadulong na panghitabo? Sakit sa ulo gyud. Maayo na lang naay Biogesic. Pwedeng baonon pangontra sa sakit sa ulo anytime, anywhere. Paracetamol is a generic name of Biogesic. Its symptoms persist, consult your doctor. Ponytail dents, tangles, and frizz? Use Sunsilk Smooth and Manageable every day for 5 times smoother, fragrant hair versus non-conditioning shampoo. Para gandang lugar ready lahat tayo. Sunsilk. Sabi ng Bini, ilugay mo na yan with Sunsilk. Superacho DYWS! Superacho DYWS! Buhag-haggard kakatipid? Try Cream Silk 2-Wash Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-arawin ang straight and smooth hair with Cream Silk 2-Wash Pack. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day. Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni ini adunay lapas sa 25 ka nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik nga panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ng saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ng saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart at sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Superacho DYWS! Wow! Kaluspad! Kinsa ka? Dugo nimo! Kaluspad!
Padgod, mura na kagungo. Basi anemic ka. You need the help of 60 milligrams of iron from Hemarate FA. Aron Hemarite, adunay right dose sa iron. Recommended for Filipinos per DOHAO number 2010-0010. With proper diet and exercise. Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Hemarate FA, the blood vitamin. Ang pahiyong sa amahan, maghatag og kadasig sa anak sa tibuok adlaw. Ang Father's Day mao ang adlaw sa tibuok tuig nga labing hingpit nga sa udugon ang paghigugma ug pag-atiman, ingon man pagpasalamat sa minahalta nga amahan. Ang mga tagdumala o magkawali sa estasyon GMA Super Radio DYSS mupahalipay sa tanang amahan nga mo'y tigpanalipod, tigtambag o naghatag sa way kinutupang paghigugma sa pamilya. Happy Father's Day ninyo pa, Daddy, Uncle ug Lolo ug sa tanang mibarog nga amahan sa mga anak. Happy Father's Day! Paano ka makasiguradong mabisa ang iyong mga gamot? Tandaan na importante ang makasiguradong high quality at trusted ang inyong mga gamot. Maging mapanuri at alamin kung dumaan ang mga ito sa tests at tamang standards. Huwag mahiyang magtanong sa mga doktor at butika para sa gamot na dekalidad at kaya ng iyong bulsa. Dapat sigurado kang ligtas at na-check ng mabuti ang pagkakagawa ng mga ito. Hanapin ang check. Hanapin ang right med. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan. Uy, buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. $9.50 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Superacho DYSS. Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene, tulong protektahan ng puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar, at lutein tulong sa kalusugan ng mata. With proper diet and exercise, todo ang kayod mo para sa pamilya. Kaya alagaan ang buong katawan. With proper diet and exercise, mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Palyar na sab. Pre, ipatimbang na! Joke kami tao. Makasapot, pre, oy. Sige ka gubang makina. Oh, baguhig spare parts, pre. Ang Yesco Motor Parts, #1 nga supplier ng mga spare parts kay imported gikan sa Japan. Barato, mayog kalidad, champion pagyud nga mo serbisyo. Naa sila sa tanang klases mga spare parts sa lain-laing matag sakyanan, gikan sa multicab ngadto sa dump truck. Yesco Motor Parts, pre? Asa man na, ang Yesco Motor Parts, pre, adunay upat ka mga branches sa MJ Cuenco Avenue, Corner Manalili, sa North National Highway, Basak, Mandawi City, sa SRP, Zone 3, San Isidro, Talisay City, ug Libo, Tayod, Konsolasyon. Tinuod na mga parts, problema sa spare parts, sunbaro sa Yesco Motor Parts, di kalidad, barato ug champion mo serbisyo. Matawag sa numero 255-1811 o 520-8276. Yesco Motor Parts! Unsa man ni nganong katol na gani akong ulo. Uga pag yun. Mawak sa ditong kagwapa. Naa na gani dandruff. Aduna pa'y dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff Shampoo. It removes visible flakes with regular use. Aron achieve ang kagwapang walay dandruff. Ug smooth hair. Shake and slide. Ganang smooth ang hair, you can just slide. When you use Sunsilk every day. Yan ang gandang use dandruff Sunsilk.
Shake and slide this summer with Sunsilk. Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggug ko. Kuntinto ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Tagang palala, ang paragis sa bila-bila herbal capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa namang uri ng sakit. Ayos lang, basta kasama. Konting Tanduay Light, buo ang kalooban. Tanduay Light, gaan ang tama, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Araw-araw man ang laban, buo ang kalooban. Basta't kasama ang Tanduay Light. Drink responsibly. Romance. Action. Drama. Comedy. Everest Smart TV. Han, anong ever best TV show mo in the world? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV. Building healthy relationships. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Miga, marupok kaayo ka. Unya ikaw, di marupok? Marupok? Ngano marupok man kaayo ta? Sa untaman, 97% sa Pinoy, kuwang sa calcium. Kung kuwang sa calcium, mahimong marupok ang bukog. Ang mag-calciumate na ta, may bone and flexi boosters. Tabang aron maligon ang bones and joints with proper diet and exercise. Most prescribed brand pa sa mga doktor. Hi! Uy, ex na nimo, diba? Unsa ko? Marupok? Di na! Sa tabang sa Calciumate, made for a stronger you. Versus non-use with proper diet and exercise. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calciumate. If symptoms persist, consult your doctor. Supernatural DYWS. Karong hapon karong hapon, Biyernes karong mga kaposo, di ba? Adlong Biyernes, tara na sa Super Barangayan nato. Bisitahon sa puwersa sa DWW Super Radio ug Barangay RTFM Forever habang buhay ang Barangay Ibo Gym. Alang sa usa ka gabi nga puno sa papremyo o kaaligre, gabi nga dunay mga fun games, dance, fitness ug ubang mga sorpresa kauban ang mga radio anchors sa DWW Super Radio o mga DJs sa Barangay FM. Super exciting ang sayong gabi diya sa inyong lugar. Busa alas 4 pa lang sa hapon, pahimutang na dayon mo sa Barangay Gym. Libre kiniha o wa gyud entrance fee. Magkita-kita mga kapuso alang sa Super Barangayan diha sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagpaminaw kamo sa Super Hirit! Guam Logronyo sa Super Radio. Birthday karon ni kapusong Nena Jimenez Avillar. Happy birthday, Ma'am Nin. Ika na mo tanan, ha? Unya si Sir June Pusasad, belated happy birthday. 78 happy birthday to Ma'am Baby Felicio of Bintuyan, Southern Leyte. Ikang Sir June Pusas. Kung sa tanan nag-birthday karon, happy birthday. Watay lang yan mga kapuso. Atong i-check, atong balikan si kapusong Guam Logronyo. Yatong disgrasya. Okay. Si kapusong Guam Logronyo. Yes, Guami. Pasok, Guam. Super Lloyd, guroy na sa itong baga tirganan sa trapiko. Kiniga multicab na color po nagda sa plate number Juliet Alpha November 9854. Gimanihon ni usa ka 28 anyos nga taga sitio Kabangkalan 1, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Kinsa nakainom, nakatulog, samtang nagmaniho sa yahang multicab. Nagdumili ni siya paghatag na to o pamahayag si Perloy pag-abot na to kay gipugna na sab siyang asawa ni apas ni iyang asawa unya nibawa na to gikan kang traffic enforcer Roy Sumalinog nga tumapaniya nga siyang pag-imbestigar ni gamaong driver sa multicab giingong padong siya mo pauli gikan siya nang birthday siya nga higala unya buntag na yun nauli siya mao nang pag-uli niya pag-abot niya sa may duol sa simbahan sa Pardo nakatug na siya hangtod abot sa sunahan gamay lang sa eskina adto na tulo ka mga pedestrian ang iyahang naigo sumapa ni Sir Roy Sumalino kining traffic enforcer. Lakip nga naangol Super Lloyd kining managtiayon nga 66 anyos nga og
sa City anyos. Padung ni sila og simbahan, manimba ni sila og kining usa ka 55 anyos nga taga Pardo usab. Padung siya mo simba kining 55 anyos mao ni naggabi-gabihan kay wala dako ni siya og samad diha sa iyang naong. Samtang kini mga managtiayon naangol sa nila pandili kayo grabe. Sumapa sa tuwag traffic enforcer nga si Sumalinog. Naa karon ang mga biktima sa Cebu City. Naama kay video dali Guam no? Guam? Na ko'y video super share ni Rodador. No, sa tuwag interview sa maog traffic enforcer niya nakapadaanan sa taog picture diha no atong picture da gagi padasa sa Super Lloyd. So aga kining maong driver wa na gyud siya makaibaw pa sumapa ni Sir Sumalinog ginigumikan sa iyahang kahubog kagabi unya nakadlaw na ni siya pag pauli mo ni ang pahimangno sa tawag traffic enforcer nga digon magmaniho og makainom o yung hubog mas maayo pang matulog na lang Super Lloyd. O say feedback, Guam, o say feedback sa medical bulletin sa mga biktima. Kumusta man in town? Luya ba oy? Usara medyo seryoso kayo katurang tiguang nga 55 sumapa ni Sir Sumalino kini ka traffic enforcer katong 55 anyos mao gito kay namay samad ato niya sa naong o dili sa may kilayan mao tay medyo grabe pa pero inoon yang gipadayag nga okay ra noon ang mga biktima kini nga multicab nga nabangga sa gutter maayong pagkalubo sa iyang atubangan nga ligid kanang tuo passenger seat no kan tungod jud diha o nya giguroy na lang ni kini makadagan na flat na limbuan jud ni Super Lloyd na kilig jud kini ga baong multicab ilap gitabangan pa kini sa mga traffic enforcer og alsa aron mapabarog unya gi guroy na ni Super Lloyd. Mao na lagi. Magbiyahing hubog wagi ayo. Awa gyud Super Lloyd mao ni ang paimangno sa to mga mayong liktang dunggan na nagwam. Mayong liktang dunggan na. Mayong liktang jud lagi nya di ba mo kay ginabi kay permero ni tingog do to nya abot mga asawa. Nya nag-away man siya sa asawa ana patinguga siya nga asawa gikasab-an og kinibang ingon ani Guam ing na mga pulis sa mga traffic enforcer paponig daghang kaso. Mao ni daghang ubay ang patangtangin ang lisensya. Sa gawa siya ang reckless driving drunkenness pag yun si Super Lloyd, no? Pida. Di pareha na to kung mahubog si Super Lloyd, gamukanta lang my way. Mauna. Santong kabayo po. Oo. Hindi siya, lahi siya. Mo drive og multicab, pauli, bisag hubog, o niya matugra samtang magdagan. Niga. Muna magiyahang sala ang ang kalsada. Mao ni siya Super Lloyd. So, mao ni ang dangatan karon, gidaan na siya sa tuwang mga pinugyanan sa trapiko, giguroy ni gining gituwing na ni kining maog multicab, lakip kining maog driver karon gidagi kustudiya na natong mga investigador sa traffic samtang magpaabot pa sila sa mga kabanay. Yan tong tulo ka mga biktima lakip na natong duha ka senior citizens nga mga nagatiayon nga naangol. Nakamugna gud ni og grabing kahuot sa dagan sa trapiko. Sugod kaganihang alas 5 sa buntag hangtod karon kay rush hour naman sa mga oras nagpertin traffic din sa may simbahan sa Pardo kung mga oras Super Lloyd. Okay. So mao na itong ganakuha update regarding nining driver sa multicab nakatog gumikan sa kahubog nakaigo og tulo ka mga pedestrian diri sa may Pardo unaha gamay sa simbahan mga 5 karong kadlawon. O paano to sa patrol si Super Edgar Aninyon. Ako yung kapuso Super Guama Logroño sa GMA DWR Super Radio. Dapat totoo. Guam Logroño sa Super Radio. Super Hit! Okay, daghang salamat kapusong Guam Logroño. Hoy! Ang atuang 200 pesos nga usbaw sa suhulan unta. Gipatay sa Senado. 200 pesos nga wage hike. Wa makigistorya ang Senado mga kapuso. Why nahitabong bicameral conference hearing. Kay gusto patigbabaw sa Senado. Agilahang unang napasar nga himuong ng tag-usa ka gatos ka pesos. Gikan sa 200 pesos. 200 pesos sa ubos by balauranan. Tag sa kagatos lang sa Senado. Ang pangutana, matuman ba ni Presidente Bongbong Marcos ang usa ka gatos? Kung nagingon balo. Hay!
Ato ni karong balikan mga kapuso. Superadyo Network News. Arita sa tuang Network News, gikan sa tuang DCWB flagship station, Kapusong Orly Trinidad. Kapusong Orly, pasok! Salamat, umayang buntag, Kapusong Lloyd. Itinuturing na BICAM scam ang ginawang pagtalakay ng Kongreso ng legislated wage hike ng mga manggagawa. Ito naging pahayag ng National President ng grupong partidong manggagawa na si dating Congressman Renato Magtubo. Ayon kay Magtubo, napakatagal o ilang panahon silang nagpagod sumama sa mga pagdinig, mga committee hearing ng Senado at Kamara upang sa huli ay sila pala'y ilalaglag din dahil nga sa hindi naihabol at tuloy nang nailibing kahapon o nung nakaraang araw, ito pong legislated wage hike o karagdagang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Matatandaan na ang bersyon ng Senado ay nagbibigay ng karagdagang 100 piso sa arawang sahod ng mga manggagawa, habang ang Kamara ay 200 piso naman ang dagdag sa sahod. Hindi natuloy ang BICAM dahil ang nais ng mga senador ay adapt ng Kamara ang 100 peso legislated wage hike nila dahil maaring i-veto lamang ng Pangulo ang kanilang kahilingan o ang kahilingan ng Kamara o ang gusto ng Kamara na 200 pesos na daily wage increase. Ayon naman sa Kamara, ang Senado ang pumatay ng legislated wage hike dahil na rin sa pagtanggi o hindi pagdalo o hindi pagupo sa BICAM o Bicameral Conference upang pag-usapan kung ano ang magiging pinal na bersyon ng Kongreso sa controversial na legislated wage increase. Ayon pa kay Magtubo, naging maganda ang lahat. Ngunit dahil umano sa sulat na pinadala ng economic managers ng pamahalaan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso, ay tuluyang naglaho ang pangarap ng mga manggagawang madagdagan ang kanilang arawang sahod. Yan ang pinakaling balita sa Metro Manila para sa DYWS Super Radio Cebu. Ako niyo kapuso, Orly Trinidad. Dapat totoo. Superadyo Network News. Okay, dagang salamat kapusong Orly Trinidad. Samtang sa laing balita, 80 anyos nga ginang patay, human maligsan og motor nga gimaniho sa usa ka menor de edad sa Toril, Davao City. Report uban ni kapusong Super Donar Cano sa Super Radio Davao. Yes, kapusong Donar. Patay ang usa ka 80 anyos nga babayi, human maligsan og motorsiklo nga gimaneho sa usa ka minor de edad sa barangay Bato Turil, Davao City. Base sa investigasyon sa Davao City Police Office, naglatas ang motorista sa Purok 8 Upper Piedad, barangay Bato Turil. Apan kalit matud pa mitabuk ang usa ka tigulang, hinungdan niya na banggaan sa sakyanan. Tungod sa kakusog sa impak, nalagpot ang biktima ug naigo sa semento hinungdan sa pagkahiagom ug nagkadiyang samad sa lawas. Gisulian pa og dala sa Southern Philippines Medical Center ang tigulang. Apan gideklarang patay human ang pipila ka oras. Gikustodiya sa kapulisan ang nakabangga nga minor de edad ug nasabutan matud pa tali sa pamilya sa biktima, ingon man usab sa nakabangga nga abagahon ang tanang galastuhon sa pagpahiluna sa maog tigulang. Gikan Super Radio Davao, ako Super Donar Cano alang sa GMA Super Radio, dapat totoo. Super Radio Network News. Dugang balita mga kaposo, arita sa tuwang Super Radio Kalibo nga dunay report. Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang din sa Kalibo sa pamamagitan ng Bayani Run at maikling programa. Gikan sa Super Radio Kalibo mga kaposo, report ni Kaposong Darwin Tapayan. Darwin, pasok! Ipinagdiwang rin ang pamahalang lokal ng Kalibo ang ika-127 taon ng Araw ng Kalayaan kahapon, Hunyo 12. Nagsimula ito sa Bayaniran, isang fun run activity para bigyang pugay ang mga bayani ng bansa na sinundan ng misa sa St. John the Baptist Cathedral, ceremonial march at flag racing at maikling programa sa Pastrana Park. Nakiisa rito ang mga opisyal ng pamahalang lokal ng Kalibo at mga punong barangay, mga kawani ng pulisya, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pa. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Jury Sucro na ang kalayaan ay tunay na paglilingkod at pagpapatubad ng mga proyekto para sa taong bayan. Nagtapos ang programa sa isang simbolikong pagpapakawala ng mga kalapate. Kasabay rin ng selebrasyon ang kadiwa ng Pangulo sa plaza ng bayan kung saan makakabili ng sariwa at mura mga lokal na produkto. Ako si Darwin Tapayan ng GMA Super Radio Kalibo, nag-uulat sa GMA Super Radio Cebu. Dapat
totoo. Super Radio Network News. Inyo na bati mga kapuso, ito ang Super Radio Network News. Standby sa dugang mga kasayuran. Oras, 7 minutos sa dili pa mag-alas 7. Maraming nauusong diet at health supplements ngayon. Pero dapat i-check kung ano ang totoo bago sumunod sa mga ito. Ang pinakaligtas na paraan para maging malusog ay ang pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng tubig araw-araw. Dapat din matulog ng sapat bawat gabi at mag-exercise ng 30 minutes kada araw. Kailangan din alagaan ang mental health. Ang simpleng pag-relax o pakikipag-usap sa iyong loved ones ay mabuting paraan ng self-care. Alagaan lagi ang kalusugan. I-check ang totoo kasama ang Brightman. Buy Buhag Haggard Hair. Hello Cream Silk Vitamin Boost. Pinalaki with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day no buhaghag. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day. Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan. Uy, buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Kung wa na ninyo mabati sa DYSS Super Radio Cebu, di na tinuod yung balita. Basta tinuod ka sa ligang yung balita, dinhilang sa DYSS Super Radio Cebu. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Norman Brillantes Baloro, public servant ug proud Davaoenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, usa ka amigo na ako nga nag-convince na mogamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Dako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw, labaw na nga na ako sa National Government Agency. Health and wellness for God's glory. Bagong hairstyle? Basic madaot? Vita Keratin ang bahala nimo. Get salon-lasting, smooth, shiny hair sa kanunay nga paggamit. 6.70 pesos lang base sa SRP. Get gandang salon-lasting hair like Beanie with Vita Keratin. Ipanumpa kong di ko mabuhi na yung mission kabuton para nimo. Pinokulabu! Ang kondisyon sa naay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly. Vino Kulafu, kondisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly. Sa mas pinalaking Kapuso Big Time Panalo Season 3, isa ka sa 7 may chance maging milyonaryo. Over 11 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Bumili ng participating brands. Ilakip sa entries at ihulog sa drop boxes nationwide. Hatid sa inyo ng Palmolive Naturals, Nescafe Mixes, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Colgate Maximum Cavity Protection, Ajinomoto Ginisa Flavor Seasoning Mix, Nestea Apple Iced Tea, and Ladies' Choice. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from May 3 to July 11, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0477 series of 2025. Paminaw ka mo sa Super Hirit! Okay, padayon taning katuwa karong tuluman do matig paminaw. Okay, timing kayo. Ang ako pagka-headline ni Kapusong Orly Trinidad. Tanawa ha? Oh, ang 200 pesos nga suhulan alang sa mga minimum wage earner nga naprubahan sa House of Representatives sa third and final reading, gipatay kini sa Senado. Sumba pa mga kapuso sa tigmamaba sa ubos bay Balauranan nga si Congressman or Congresswoman Princess Abante. Mingon sila, ready na sila for possible dialogue and conference alang sa kining BICAM nga istudyuhan ang duha ka mga version. Kaya ang Senado unang nagpasar nga himuo lang tag sa kagatos ka pesos ang usbaw sa suhulan matag adlaw alang sa mga minimum wage earner. Unya ang kining ubos bay Balauranan hala naggara-gara man. Kay lagi naghinangat ang eleksyon paggara-gara gyud gihimong 200 pesos. Daw karon. Unsa neta mo? Awaoy giyamiran sa Senado mga kapuso kini mao proposal sa ubos bay Balauranan. Gusto nga ipatigbabaw sa Senado ang ilahang version nga usa ka gatos ka pesos ang usbaw sa suhulan. Apan ang atuwa mga negosyante mga kapuso pundok kining confederation sa mga employers, Confederations Employers of the Philippines.
babag sila niini. Tanan nga mga matang nga pag-usbaw sa sulan nga ipaagi kongreso, kining ipaagi og legislated wage. Di ni pwede, mga kapuso. Kay naa na tay existing nga balaod nga nag-create anang atuang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. Na sila may gisangunan per region nga maoy mo set og pilayod ang usbaw sa suhulan. Kay sila mo'y nahibaw sa insakto gyud mga kapuso nga ipahamtang nga suhulan. Pero alang sa mga trabahante mingon nga kini mga negosyante ilahayo na pirmi ng ipaabot nga muna alkansi sa ginansya mao na mga kapuso. Si Sir Philip Tan Idol, good morning Idol. Mingon Sir Philip Tan diri the circus is just starting. I warned them already. Kining doli iging giwarningan. That sets the wrong precedent of wage deliberations by legislation. Iyan ang giwarningan ang taga-Doli. Kaya kini si Sir Philip Tan, naglingkod ni sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Gawas nga negosyante, unya advisor kini, consultant kini sa Cebu Chamber and Mandawi Chamber of Commerce and Industry. So yung giwarningan ng taga-Department of Labor, ang gobyerno nga kini sayop ni nga maong tinguhang ipagi og Kongreso ang usbaw sa suhulan. Dapat Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Maayo na taning balita, pero balita ni Kapusong Orly Trinidad, di ba doon? Tingon nga, mora gyapon, useless gyapon. We're just exercising in futility. Inotel gyapon ang ubos may bolaranan o ang Senado. Na naman, posible kini nga i-veto. Dili ni aprobahan, i-veto ni. Isalindot ni Presidente Bongbong Marcos. Mga Kapuso, standby. Nagsugod na ito mga balita sa Umaga Nationwide. Balikan tani, kini mga diskusyon sa mga musunod ng mga takla mga Kapuso. Standby ka mo sa DCWB. Sa nga na lang sa kinatibukang pwersa sa Nissan Public Affairs. Sa DWW Super Radio Cebu. Ako, Super Lloyd Suarez, may buntag Pilipinas. Bye-bye! Inyong nabati, Super Hirit! Pagpalugdan sa kinauyukan sa dagkong balita o hinisdutan. Super Hirit! Super Radio, Super Balita! Walang iwanan. Easy double B, Super Radio. Standby, Super Balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras at kalahating minuto makalipas sa 7:00. Handog sa inyo ng Super Radio DZBB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Biyernes po kayo, ika-13 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ating mga headlines, Bagyong Auring, humina at isa na lamang low pressure area. Pero habagat at easterlies maaaring magpaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa. Department of Agriculture inirekomenda sa Tariff Commission na ibalik sa 35% ang taripa o buwis sa mga imported na bigas. Mahigit sa 27 milyong estudyante inaasang magbabalik eskwela sa Lunes. Grupo ng mga guro nag-aalala sa mga kakulangan sa pilot implementation ng bagong curriculum sa senior high school. Resolusyon na nagpapatibay na tumalima sa salikang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte hindi pa naipadadala ng Kamara sa Senate Impeachment Court. Vice Presidente Sara Duterte nagsalita na tungkol sa impeachment proceedings laban sa kanya. Dating Pangulo Rodrigo Duterte humirit sa International Criminal Court na payagan ang pansamantala niyang paglaya. Suporta ng mga miyembro ng Diplomatic Corps para sa permanent seat ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Iniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Awahan ng sakit sa mga POGO worker na nasa kustudiya ng gobyerno ikinababahala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Super Balita sa Umaga, Nationwide. Mga kapuso, follow po ang aming mga social media accounts. Hanapin po ang Super Radio DCWB sa Facebook, sa X na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din po Super Radio DCWB sa YouTube at mag-subscribe. Bantay Panahon! Sa ating ulat panahon, panandaliang naging bagyo ang low pressure area sa hilagang bahagi ng Hilagang Luzon kagabi at ito'y binansagang bagyong Auring. Pero sa ulat po ng Pag-asa kanina, humina at muling naging LPA na lamang ang bagyo at nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Apektado po ng trough ng LPA ang Batanes, kaya posible ang kalat na makapagulan. Samantala, hanging habagat naman ang nakaapekto sa Ilocos Region at Babuyan Islands. Easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang maaari magdulot ng pagulan sa Metro Manila, Surigao del Sur, Davao Oriental at iba pang bahagi ng bansa. Bantay Panahon! Super Balita sa Umaga, Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na 3 tao ang naitalang namatay dahil po sa epekto po ng low pressure area at habagat dyan naman sa Mindanao. Pamong mga residente po ng barangay Kamuwayan sa bayan po ng Balingasag. Diyan po sa Misamis Oriental ang mga nasawing individual. Sila'y nalunod matapos tangayin ng rumaragasang tubig habang tumatawid sa umapaw na spillway. Samantala, umabot naman sa kabuang 17,516 na mga individuals o 5,156 na pamilya mula sa Regions 3, 7, 9, 10, 11 at 12. Ganun na rin ang BARMM ang naapektuhan ng sama ng panahon. Super Radio! Samantala, mga kapuso, bilang na mga naapektuhan ng pagulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas at sa Mindanao, tumaas pa ayon sa DSWD. Alan Gatus, Alan G! Super Radio! Umaabot na sa 116,110 na mga pamilyang kabuang bilang na mga apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas at Mindanao. Ayon sa talaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katumbas ito ng 367,904 na individual mula sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargent at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Meron pang namamalagi na 1,797 na mga pamilya o 5,406 na individual sa 16 na evacuation centers. Nasa 145 na pamilya o 789 na individual naman ang namamalagi sa kanilang mga kaanak dahil sa epekto ng ITCZ. Patuloy na nagpapadala ng tulong ang DSWD at aabot na sa 84,768 na mga family food packs ang naipamahagi hanggang ngayong araw ng Biyernes sa Visayas at Mindanao. Nasa 60.2 million pesos na ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob ng DSWD sa mga naapektuhan ng ITCZ. Ako si Alan Gatus ng GMA sa Radyo DCWB. Dapat totoo. Super Radio! Samantala, halos 100 pamilya sa Santa Maria, Davao Occidental inilikas dahil po sa biglaang pagbaha. Alamin natin ang balita ng malaki Jessa Torrefranca ng Super Radio Davao. Jessa! Super Radio! Agad na inilikas ang halos 100 pamilya sa bayan ng Santa Maria, Davao Occidental dahil sa biglaang pagbaha. Aabot sa 78 pamilya ang inilikas mula sa 7 evacuation centers mula kagabi matapos makaranas sa matinding ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga mababang barangay. Agad naman nagsagawa ng rescue at relief operation ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, MDRMO, Municipal Social Welfare and Development Office at Operations Center na mahagi rin ng lokal na pamalaan ng tulong gaya ng food parks, hygiene kits, hot meals at medical sa mga apektadong pamilya. Ayon sa Pag-asa Davao, easterlies ang nagpaulan sa Davao Region kaya sa pinalahanan ng mga Davaoenyo na magdoble alerto sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ako si Jessa Torrefranca ng GMA Super Radio Davao, nag-uulat para sa Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin ay 8 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. 9 na individual
individual na ang naitalang nasawi sa Quezon City dahil sa leptospirosis. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, mula yan noong unang araw ng Enero hanggang sa ika-9 ng Hunyo ngayong taon, 80% mas mataas ang nasabing bilang kung ikukumpara sa 5 naitalang namatay sa katulad na panahon ng 2024. Paalala sa publiko na iwasan ang lumusong sa baha, lalo na kapag may sugat o sa paa o binte. Magsuot ng bota o proteksyon sa paa kung kinakailangang lumusong sa baha. Agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital o kumonsulta agad sa doktor kapag nakaranas ng lagnat, pananakit ng kalamnan o paninilaw ng mata at balat. Super Radio! Simula na po ng school year 2025-2026 sa darating na Lunes, June 16. Ayon po sa Department of Education at DepEd, tinatayang 27.6 million ang bilang po ng mga mag-aaral na inaasang magbabalik eskwela sa darating na Lunes. May 16,000 namang bagong guro ang napunan mula ho sa naaprobahang 20,000 posisyon ngayong taon. Hindi naman maiwasan ang kakulangan sa gamit, pero meron pa rin silang hakbang para naman matugunan ito, tulad po ng pagpapatupad naman ng distance learning. May mga segments ng mga estudyante natin sa bawat school ang pipiliin para sa mga distance learning kung kinakailangan. Tinig po ni DepEd Assistant Secretary for Strategic Management Roger Masapol. Aminado naman ng DepEd na pinakamalaki pa rin ang kakulangan ngayon sa silid-aralan na umabot po sa 165,000, kaya asahan po na meron pa rin shifting ng klase. At the very least po, yung shifting po, ilalagay lang po natin sa minimum na 2 shift. 2 shift lang, okay. So medyo mahirap na po yung 3 or 4. Tinig po ni DepEd Assistant Secretary for Strategic Management Roger Masapol. Samantala mga kapuso, pinakamalaking paaralan sa Palawan manghihiram ng silid-aralan sa katabing eskwelahan. Alamin natin ang balita mula naman kay Wilmar Abrea. Butin sa Luzon. Ha? Butin sa Luzon hiram. Babiyahe pa sila rito. Si Wilmar Abrea ng Super Radio Palawan. Sa Palawan naman yan, katabing eskwelahan. Wilmar, pasok! Super Radio! Joel Melo, patuloy pa rin ang panghihiram ng Palawan National School, ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mga silid-aralan ngayong pasukan. Ayon sa PNS, 21 silid-aralan ang hihiramin nila mula sa katabi nitong paaralan na East Central School upang gamitin ng mga mag-aaral sa grade 7. Itong nakalipas na school year ay nanghiram din ng mga silid-aralan ng PNS mula sa East Central School para sa mga mag-aaral ng grade 7. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga nag-enroll sa nasabing paaralan. Ako, si Wilmar Abrea ng Super Radio Palawan, nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio! 11 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga, nagpahayag ng pag-aalala ang Alliance of Concerned Teachers sa pilot implementation ng bagong curriculum para sa senior high school. Ayon kay Vladimir Ketua, National Chairperson ng grupo, wala pang sapat na learning materials ang nasa 841 pilot school sa ngayon, kabilang ang libro ng mga estudyante at laptop para sa mga guro. Bukod dito, kulang din sa training o pagsasanay ang mga guro. Sinabi niya ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na curriculum guide lang ang ibinigay sa mga guro at walang reference material o kahit module. Mas nakafocus din ngayon ang bagong curriculum sa tinatawag na Tech Pro. Naniniwala naman si Katua na hindi pa rin ganap na maihahanda ang mga graduate ng K-12 program sa trabaho kahit dinamihan ng oras para sa kanilang work immersion. Mas pinukusan ng government yung tinatawag na Tech Pro, vis-a-vis, mas pinukusan nila yung dami ng oras ng tinatawag na work immersion, no? Kasi tingin nila hindi daw job ready ang ating mga graduate, no? Ang problem dito, batay sa pandinig namin, kahit na ang work immersion nito ay damihan ng oras, no? Hindi pa rin ready kasi NC2 lamang yung ang kaya nating i-produce, no? Ang tinig ni Vladimir Ketua, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Napakahirap po ng buhay-buhay. Ang dami pang mga manluloko, ang dami pa po mga scammer. Pakalat-kalat lang po yan sa mga tabi-tabi. Kaya dapat maging maingat, mapanuri po sa mga binibiling essentials. Lalong-lalo na ng gamot, mga kapuso.
para matiyak ang gamot ay di kalidad. Wag mo tayo may magtanong, sino ba gumawa ng gamot? Yung bang kumpanyang gumawa po niyan ay kilala. Yan ba'y dumaan sa mga quality check na kailangan para matiyak na ang gamot na ating iinumin ay ligtas. Sa bawat karamdaman, gusto nating gumaling. Hindi lang basta gumaling, agad na gumaling. Napakahalagang tiyaking di kalidad ang iinuming gamot. Wag po tayo may magtanong sa doktor sa butika. Malaman natin ano ba ang gamot na abot kaya. Pero, di kalidad. Hanapin po natin ang gamot na siguradong dumaan sa quality check. Hanapin ang check ng RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, maglalabing 4 na minuto na po. Makalipas po ang 7 ng umaga. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Super Radio #1. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Bakit tiwala ako sa Biogesic for Kids? Paano yung nakasanayan naming alaga ng Biogesic? Andito rin yun sa Biogesic for Kids. Tsaka yung melon flavor, naku, favorite yan ng anak ko. Sarap na sarap kaya siya. Kaya never na akong nahirapang magpainom ng gamot sa kanya. Ganyan naman kasi dapat yung gamot sa bata. Yung masarap, yung magugustuhan niya, di ba? Basta ako, sa lagnat ng anak ko, pinagkakatiwalaan ko lang Biogesic for Kids. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Malinaw ang hatol ng bayan sa Mega Manila. GMA Radio, ang #1 Super Radio. DZBB, #1 AM station. Barangay LS 97.1, #1 FM station. Maraming salamat mga kapuso. Huwag magpahuli sa balita. I-follow ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio DZBB sa Facebook, sa X na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Mga kapuso, sundan ang DZBB sa social media at huwag pahuli sa malalaking balita at tamang impormasyon. Idol, mukhang sakit kaya tang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit na katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa 4. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Kahit pa sabihin natin 14 ka na, huwag mo muna isipin ang tungkol sa pera. Ang gusto ko, mag-aral ka lang. Maglaro ka ng basketball kasama ang mga kaibigan mo. Kumain, matulog ng maayos. Ganun lang. Huwag mo isipin yung mga problema ng mga matatanda. Hayaan mo na kami ng nanay mo doon. Suma sa puso. Super Radio #1. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. O damot na natin ang report ni Tuesday New. Ang Philippine Coast Guard handa na sa anumang pagtugon sa tawag po ng pangangailangan ngayong panahon ng tag-ulan. Balita atin sa atin ni Tuesday New. Tuesday, pasok! Super Radio. Nakahanda na ang floating assets at malalaking sasakyan ng Philippine Coast Guard para sa anumang oras ng responde. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noyme Girab Cayabyab na kasabay ng pagiging on standby ng kanilang mga gamit ay nakahanda rin ang kanilang personnel sa tawag ng pagtugon ngayong inaasahan ang mga insidente ng bigla ang pagtaas ng tubig sa karagatan, mga ilog, maritime incidents at baha o may pagtaas ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Cayabyab, sapat ang pagsasanay ng kanilang mga tauhan sa ganitong mga uri ng rescue operation. Kaugnay nito, palagi anya nilang inaabisuhan at pinaaalalahanan ang mga mangingisda na hanggat maaari ay huwag na munang pumalaot kung masama ang lagay ng panahon. Ito anya ay para maiwasang magkaroon ng rescue operation sa karagatan sa kasagsagan ng malalakas na bagyo o pag-ulan at pagtaas ng malalaking alon upang mapanatiling ligtas hindi lamang ang mga mangingisda kundi maging ang mga responder. Payo ni Cayabyab sa publiko, lalo na sa mga mangingisda sa ganitong panahon ng tag-ulan at kalamidad, palaging makinig sa mga impormasyong galing sa Pag-asa at iba pang ahensya ng gobyerno, sa mga lokal na pamahalaan at sa mga mapagkakatiwalaang source ng balita at impormasyon.
Ako si Tuesday Saguniyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio! Hindi akalain ng ilang lumahok sa job fair na inorganisa ng Department of Migrant Workers o DMW na agad silang makakakuha ng trabaho. Kahapon, kasabay po ng araw po ng kalayaan. Ayon po sa call center agent na si Angelica, natanggap po siya bilang cleaner sa Saudi Arabia. Overwhelming po, tsaka mixed emotions kasi hindi po ini-expect na pwede pala yun na hired on the spot. Mas maganda rin kasi yung opportunity kapag nasa ibang bansa. Dinig po ni Angelica, hired bilang cleaner sa Saudi Arabia. Ayon po sa DMW, nasa 3,600 job orders ang inialok kahapon ng 10 job recruitment agencies patungo po sa ibang bansa na nangangailangan naman ng skilled workers. Samantala, mahigit sa 100 aplikante naman ang agad natanggap sa trabaho sa isinagawang Independence Day Job Fair ng Department of Labor and Employment sa isang mall sa lungsod po ng Maynila kahapon. Ayon kay Ernest Mel Aranda ng Dole NCR Manila Field Office, umabot po sa 568 ang naitalang aplikante. 29 naman ang mga local employer na lumahok po sa job fair. Kabilang po sa mga trabaho inialok sa job fair, customer service representatives, service crew, cashier, accounting assistant, at driver. Idinaan sa protesta ng grupong Kilusang Mayo 1 o KMU ang kanilang pagkadismaya matapos hindi maipasa sa 19th Congress ang panukalang legislated wage hike. Ayon kay Jerome Adonis, Secretary General ng KMU, tila pinagpapasapasahan lang ang panukala pero walang napala sa ilang buwang congressional hearings para maisabatas ang aumento sa sahod. Grabe ho ang nararamdaman naming galit. Dinidribble lang ng Senado at saka ng Congress yung legislative wage increase. Ang tinig ni Jerome Adonis, Secretary General ng Kilusang Mayo 1. Samantala, nariniwala naman ang nagkaisa Labor Coalition at Federation of Free Workers na hindi talaga intensyon ng Kamara na ipasa ang naturang panukala. Pakiramdam o mano nila, nagamit lang ang mga manggagawa sa eleksyon. Parang hindi daw nailagay sa labor asa dun sa legislative executive council na development yung sa data, ano? Palagay ko nagamit lang kami sa eleksyon. Pinaasa nga. Paasa. Siyempre sikapin natin na ma-file ulit ito pero ang aking panawagan sa ating mga manggagawa ay huwag tayong umaasa sa gobyerno dahil hindi naman ito labor government. Ang tinig ni Attorney Sani Matula, chairperson na nagkaisa Labor Coalition. Ngunit giit ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara, pinatay ng Senado ang 200 peso wage hike bill. Inundira rin ang pagtanggi ng Senado na mag-convene ang Bicameral Conference Committee para sa panukalang dagdag sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor bago tuluyang mag-adjourn ang 19th Congress. Pero sinisi naman ng Senado ang Kamara dahil ipinadala lang ang kanilang bersyon ng legislated wage hike bill kung kailan patapos na ang 19th Congress. Iginit ni Senate President Francis Escudero na wala silang oras para sa bicameral conference kung saan pinag-iisa ang mga panukala. Samantala, panibagong taas presyo sa produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Nimfa Rabelo, Nimfa! Super Radio! Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, June 17 at average na piso ang itataas ng presyo kada litro. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, narito ang tinatayang halaga ng itataas ng presyo. Sa gasolina, ang inaasahang pagtataas ay mula 90 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos. Sa diesel, ang inaasahang increase ay piso hanggang piso at 40 sentimo o 1 peso and 40 centavos. At sa kerosene, ang inaasahang pagtataas ay piso hanggang piso at 20 sentimos o 1.20. Ang inaasahang pagtataas ng presyo ay batay sa 4 na araw na trading sa Minoplat, Singapore o MOPS na ginagamit sa determinasyon ng presyo ng petrolyo dito sa bansa. Nakaapekto sa paggalaw muli ng presyo ang positibong trade signals ng Estados Unidos at China, ang hindi paggalaw ng nuclear negotiations ng US at Iran at ang patuloy na pagtaas daw ng demand sa petrolyo na inaasahan sa susunod na 2.5 dekada ayon sa Secretary General ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ako si Nimfa Ravelo ng GMA Super Radio DZWB,
dapat totoo. Superadyo Flash! Humingi ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro po ng Diplomatic Corps para sa kampanya ng bansa na magkaroon po ng permanent seat sa United Nations Security Council. Nangyayari po yan sa Van den Oer o taunang pagtitipon ng mga opisyal ng gobyerno sa panguna po ng Pangulo ng Pilipinas at mga miyembro po ng Diplomatic Corps at mga opisyal mula sa iba't ibang bansa at estadong kaalyado naman ng Pilipinas. Pinasalamatan sila ng Pangulo sa kanyang talumpati. As I have previously shared, the Philippines is running for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature is anchored in our country's legacy in multilateralism as evidenced by our history of forging cooperation and seeking peace. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. Tinig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, tiniyak naman ng Vice Dean ng Diplomatic Corps na si Moroccan Ambassador to the Philippines, Mohamed Rida El Fassi, kay Pangulong Marcos ang commitment ng international community para sa maayos na relasyon sa Pilipinas. In this spirit, we reaffirm our commitment to friendship and harmonious collaboration. Together, we pursue lasting peace rooted in goodwill, nurtured through sincere dialogue, and strengthened by mutual respect. Inig po ni Mohamed Rida El Fassi, Vice Dean, Diplomatic Corps. Dapat pahalagahan ang pamana ng mga ninuno sa pamagitan ng pagsusumikap na mapanatili ang karapatan at kalayaan at matiyak na magagamit ang mga ito sa ikabubuti at pagtatanggol sa mamamayan. Bahagi yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng paggunita sa ika-127 araw ng kalayaan kahapon. Ayon sa Pangulo, dapat ipagpatuloy ang taglay na tapang na ipinamalas ng mga ninuno habang ipinagtatanggol ang bayan laban sa mga nagnanais na pahinain ang lakas ng sambayanan. Iginit ng Pangulo, dapat pangalagaan ang ating kalayaan lalo na sa gitna ng banta ng fake news. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Ay mga kapuso, kita nyo naman ang panahon natin. Kadalasan makulimlim, pagkatapos uulan, di ba? Yan o, yung mga ganyang klase po ng panahon, pagkatapos may init pa rin, yan po yung nakapagpapahina ng ating resistensya. Kung mahina po ang inyong immune system mga kapuso, nako, kayo po ay agad-agad na tatamaan ng sakit. Kaya kailangan magpalakas po tayo ng ating immune system mga kapuso. Mabuti na lang talaga. Nako, meron po tayong Immunamax food supplement na pwedeng asahan. Ito ang ating kakampi. Ang Immunamax ay gawa sa CM Glucan na nagbula pa sa Switzerland. Available in capsule for adults. Alin ba yung pakete na may kapsula dito? Ito pong mga maliliit na pakete na ito. Yan po yun. Para sa mga adult yan. Puti at saka kulay asul. Ang laman po ng mga pakete na ito ay kapsula. Capsule for Adults Immunamax Food Supplement. Yung kulay asul nun, yun naman yung Capsule for Adults Immunamax Food Supplement Forte variant. O, dito tayo para sa mga bata naman. Syrup for Kids mga kapuso. Itong dalawang matangkad na pakete na ito, laman po nito ay botelya. Laman ng botelya, syrup. Syrup for Kids, Immunamax Food Supplement. Itong kulay orange na ito. Yung kulay asul nun, Forte variant ng Syrup for Kids, Immunamax Food Supplement. Mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandaling ito mga kapuso, yan po ang magandang balitang hatid po sa inyo ng Immunamax. Mahalagang paalala, ang Immunamax at Immunamax Forte ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras alas 7:27. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na